sa mga hindi po nakakakilala, ako po si Sister Rica. Hindi po ako pastora ng church na to, pero isa po ako sa leader po ng church na to. At ang mga leader po kasi dito ay naaatasan po na magsalita dito sa harapan at magpahayag ng salita niya. Kaya ito na po yung aking araw. Uumpisahan ko po itong message ko po sa isang tanong. What is our purpose in life? Ano po yung purpose natin sa buhay? We are Christians po, tama po ba? Ano po yung purpose natin sa ating buhay? Nung bata po ako, nakatira po kami dito sa Marikina, sa Tumana po. Ito pong Marikina noon, puro damuhan pa to eh. Wala pa pong masyadong nakatira. Doon po sa lugar namin, wala kaming kuryente, wala kaming tubig. Ganun po yung kalagayan dito before. Kasi wala pa pong mga nakatira pa, wala pang mga buildings and kung ano pa man, wala pang mga kabahayan. So, ang kwento po ng mga lola, ng mga tatay at nanay, ito daw po ay puro damuhan pa. So, doon po sa bahay namin, wala kaming kuryente, wala kaming ilaw. So, sila ay nag-iigib, wala kaming kuryente. Meron po kami nung tinatawag na bututoy, kung alam niyo po yun. It's parang lamp po siya, pero DIY, parang do it yourself. So, naaalala ko po, yung aming bututoy noon ay gawa sa lagayan ng mayonnaise. Yung yung bote ba? So, po yan eh, lalagyan nyo po siya ng gaas, tapos gugupit kayo ng tela para maging, ayun yung sisindihan ninyo, para po umilaw siya. Yun po yung meron kami. At hindi ko alam kung may 10 ba kami na para lumiwanag yung buong bahay. Pero naaalala ko, parang mga 2 lang, ganun lang. Isang gabi po, normally po kasi 6 p.m. pa lang nakahiga na kami kasi wala po talaga kayong makikita sa paligid. So 6 p.m. pa lang nakahiga na kami. And oras na po ng pagsisipilyo. 3 po kami magkakapatid. Edi dala namin yung butotoy papunta sa kusina para magsipilyo. Yung amin po mga magulang ay nasa kwarto na. Hindi ko po alam kung ano yung pumasok sa isip ko at yung mga kapatid ko nagsisipilyo, ako ay tinamad. Ayoko magsipilyo. So, ang ginawa ko, feeling ko, maluloko ko yung mga magulang ko na, naririnig nila nagtututbrush eh. So, iisipin nila nagtututbrush din ako. So, pinapanood ko lang po sila hanggang sa natapos na. And kinuha na namin yung butotoy papunta sa kwarto. At sa hindi ko inaasahan, yung tatay ko nagtanong, si Rica ba nag-toothbrush na? Sa dami, 3 kami magkakapatid, bakit ako yung tinanong na nag-toothbrush na? Siyempre, hindi po ako makapagsinungaling. Sumagot ako ng hindi po. Sige, bumalik ka dun. Ay ako po, as a kid, bata pa, talagang takot na takot po ako sa dilim. Biruin niyo po yung ilaw na yon. Ang sakop lang po nun onti lang. Hindi po buong lugar sakop nun. So, dala-dala ko ho yun. Mag-isa ko sa kusina. Para ho akong binuhusan ng tubig na malamig. Kasi nai-imagine ko yung paligid ko. Alam niyo na ho, kung ano nai-imagine ng isang bata sa takot sa dilim po, hindi ko na inulit. Yun po ang inaasahan lang namin dati. Yung maliit na butotoy na yon na nagbibigay sa amin ng liwanag. Yung mundo po natin ngayon, pasama ng pasama, padilim ng padilim. As a Christians po, ano yung kailangan nating gawin para yung ilaw natin ay magliwanag? So, ang message ko po ngayon ay, ang title po ay, The Christian Light, Called to Shine.
So, ang mundo po ay may measure ng purpose. Ito po ang tinatawag na worldly objectives. So, ang mundo, ano ba yung measure ng mundo na purpose ng bawat isa sa atin? Una po ay wealth. Ayan. So, yung ability mo to buy whatever you want, mayaman ka eh. So, meron kang money, may possession ka, meron kang buhay na marangya, pwede kang mag-travel kung saan, pwede mong bilhin lahat ng kung ano man yung gusto mo. Trending na trending po ngayon yung yung mga contractors po ng DPWH, no. Talaga naman kitang-kita natin sa social media yung buhay nila, no, sobrang rangya. So ayun po yung pamantayan ng mundo, kung ano yung purpose, wealth. Pero ang sabi po sa Bible, Jesus warned us, storing up treasures on earth where moth and rust destroy. Ayun po yung sabi sa Matthew. Hindi ko lang po nalagay, pero pwede nyo pong isulat na lang. Sa Matthew 6:19-21, sabi po dito, "Do not store up for yourself treasures on earth where moth and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up yourself treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also." Ayun po. Kung titignan natin po yung buhay natin, kung titignan natin yung value based dun sa bank account natin, baka ang liit po ng value ng buhay ko. Pero ang Panginoon po ay tinitignan niya yung value natin, yung eternal wealth natin, comes po dun from knowing God. Amen po ba? Na alam natin, kilala natin ng Panginoon, ayun po yung yaman natin, hindi yung kung ano man meron tayo sa bank account. Pangalawa po, influence. So, yung pinapakinggan po kayo, meron kayong power, meron kayong authority, so yung ibang tao po ay pinapakinggan kayo. Yun po yung measure po ng mundo. Pero ang sabi po sa Bible, true influence comes through serving others. So, ayun po yung sabi ng Biblia. Yung influence mo, gamitin mo para makaserve ka ng ibang tao. Hindi yung influence para mamanipulate ng ibang tao. Ganun po. Next po ay popularity. Being admired, liked, and followed by many. Ito po yung mga celebrities, mga media, mga influencer, ayan po. Sila po ay very popular. Pero ano po sabi ng Bible? Jesus himself was rejected by many, but remained faithful to truth. Ayun po yung sabi ng John 15:18-19. So, do we seek approval po ba based sa likes sa social media o based po sa approval ng Panginoon? Next po, the words measure of purpose, manipulation. Controlling situation or people to get what you want. Namamanipulate po natin yung mga bagay-bagay. Pag gusto natin ganito, kaya natin gawin. Yung mga tao, kaya natin yung manipulate. Pero ang sabi po sa Bible, Proverbs 11:11, "Kinasusuklaman ng Panginoon ang nandaraya sa timbangan, ngunit ang nagtitimbang ng tama ay kanyang kinalulugdan." Next po, ang measure ng world ay success. So lahat po tayo gusto nating maging successful sa buhay natin, kung ano man yung tinatahak natin. Ma-achieve natin yung goals natin, ma-recognize tayo kung saan man tayo magaling, kung ano man yung ginagawa natin. Ma-praise tayo sa mga na-accomplish natin. Pero sabi po ng Bible, success in God's eyes is faithfulness. Even if unseen by the world, sabi po yan sa Matthew 25:21. Sabi po,
Well done, good and faithful servant. You have been faithful over things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of the Lord. Sorry po, hindi ko po pala na-mention yung ating key text sa sa araw na to. Ito po ay matatagpuan sa Matthew 5:14 to 16. Tayo po ay tumayo bilang paggalang po sa salita ng Panginoon. Pwede pong pa-flash po yung Matthew 5:14 to 16. Ayan po, basahin po natin sa English. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and give light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Sa Tagalog po, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat niyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at purihan ang inyong Ama na nasa langit. Makakaupo na po tayo. Ayun po, magpapatuloy po ako doon. Success. Ayan po. So, pero ang sabi po, dito po sa mundo, ano po ang meron? Sabi po, life is brief lang. Very short lang po ang buhay ng tao. Ayan po, earthly life ends in death, eternity lasts forever. Sabi po sa James 4:14, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Ang buhay po ay very short lang po. Nito pong mga past week, very fascinated po ako dun sa documentation ng 9/11 attack. Yung, kung naaalala niyo po yun, no, yung September 11 attack, ayun po is yung Twin Tower sa US po ay inatake ng mga terorista. Through airplane po, no? So, binangga yung dalawang building na yon. So, ang nakikita ko po doon, no, yung mga tao sa eroplano, yung mga tao sa building, nung alam nila na hijack yung eroplano, nung nalaman nila na tinamaan yung building nila and possible na hindi na sila mabuhay pa, ano po yung ginawa nila? Lahat sila po, tinawagan nila yung mga mahal nila sa buhay at sinabi nila kung gaano nila kamahal yung mga mahal nila sa buhay. Kasi alam nila na pwedeng hindi na sila mabuhay dun sa sitwasyon na yon. Ganun po natin nakikita yung mundo, ay yung buhay dito sa mundo. Life is very short po. Next po, we own nothing permanently. We bring nothing into this world and will take nothing with us. Sabi po sa 1 Timothy 6:7, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis natin. So we came naked po, we will live the same way po. And last po, only what's done for Christ lasts. Yung work po natin sa Lord, ayun po yung may eternal value. Sabi po sa 1 Corinthians 15:58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag mantinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So ano po meron tayo dito sa mundo? Ang mahalaga lang, nakita po natin, no? Ang mahalaga lang po kung ano po yung ginawa natin para sa Panginoon. Ayun lang po yung naglalas.
So, Christians, we are called po to be a light and a salt dito po sa mundo. Ano po ibig sabihin ng light? Meron po tayong ilaw as a Christians na sinashine po natin para makita ng ibang tao. And at the same time, we are salt. Tayo po ay asin sa sanlibutan. Ano po ibig sabihin nun? Flavor tayo, sangkap po tayo para sa isang, 'di ba, sa isang luto, para ma-preserve yung isang bagay, ginagamitan po ng salt. So tayo po ay light and salt ng sanlibutan. So ayun po yung purpose natin, mga Christians. Ang purpose po natin is maging ilaw ng sanlibutan. Hindi po maki-blend in. Hindi po tayo kasama ng sanlibutan. Dapat po tayo mga Christians, meron po tayong identity as a Christian. Hindi po tayo, sabi nga, hindi tayo ma-identify kung ano tayo. So, the Christian's identity as light, as a Christian's life is meant to shine with Christ's light. So, sino po yung mga lumalakad sa ilaw ni Kristo? Ito po yung mga do not stumble in darkness. Ito po yung those who walk in Christ's light. So, bakit hindi na i-stumble sa darkness? Kasi po, ang ilaw po natin as a Christian is yung word po. Yung po yung nag-act as lamp po para sa atin. Parang ano po, sabi po sa Psalms 119, 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. So para po yung mga nakikita ko pong example dyan is yung para po mga driver. Pag gabi po, hindi po tayo makakapag-drive nang wala pong headlight. Kasi ayun po yung guide natin para makita natin kung saan tayo papunta. Simpleng, naalala ko po nung pumunta kami ng Baguio. Talaga naman hong sobrang dilim talaga. As in po, hindi, tapos umuulan pa po nun. Nalubak kami ng napakalubak talaga. As in, parang humiwalay po yung kaluluwa ko sa sarili ko sa pagkakalubak. May ilaw pa po kami nun Pero ganun po katindi yung dilim na hindi nakita nung asawa ko po yung lubak na napakalaki. So ayun po yung mga nag-walk in Christ's light. Do not stumble in darkness. Next po, possess clarity in confusing times. Paminsan-minsan po nako-confuse tayo dito po sa buhay natin sa mundo. Kasi ang mundo po, yung pre-represent niya sa atin lagi, half-truth. So parang confusing po. Minsan may mga gray area pa. Nililito tayo ng mundo. Pero sabi po sa James 1:5, if you lack wisdom, let him ask of God. Meron po akong kasamahan sa work po na kasama ko po ngayon. Nakakwentuhan ko siya and kinukwento niya yung dating work niya sa akin. Ang sabi niya, siya daw before ay nagtatrabaho sa Pogo. So yung company po ng gambling, tama po ba? Pogo is a gambling. So sinasabi niya sa akin, ang laki talaga ng sahuran. Yung sahod daw niya ngayon ay wala. Wala dun sa sahod niya before. And hindi lang po yun. Sabi niya, monthly daw meron silang komisyon. Tinanong ko, sabi ko, magkano po yung komisyon? Magkano yung komisyon niyo monthly? Sabi niya, minsan 500,000. Ganun po kalaki. Ganun pala kalaki ang ganyan, no? Ang mga... Tapos, sabi niya sa akin, deep inside daw, may nagbubulong sa kanya na mali yung trabaho niya.
pinag-pray niya daw sa Panginoon kung anong gagawin niya. Kasi ang thinking niya, siya wala siyang ginagawang masama. But the pogo alone, yung work niya alone, ay gambling. So, hindi po tama. So, pinag-pray niya daw, and then, eventually po, umalis siya dun sa work na yon. And sinabi niya sa akin na, pinag-usapan daw nila ng asawa niya na, hayaan mo na, mawawala sa atin malaki, pero pagpapalain tayo, ibibless pa tayo more ng Panginoon. Doon po nakita natin na yung blessings po do not only come financially. Tama po ba? Amen po. But most importantly, spiritually. Tama po yung, na-bless po ako dun sa patotoo niya na yun na, mga kapatid, hindi po basihan na bine-bless tayo ni Lord financially. Tayo ay talagang bless na. Tapos, pag hindi tayo bless, tayo ay nalulumo. Mas importante po na ma-bless tayo spiritually kesa sa financially. Next po, reflect godly traits. Ito po ay... tayo po mga Christians naman, ito po ay normal na sa atin. Humility, meekness, righteousness, purity, peacemaking, ayan po yung mga godly traits na meron tayo as a Christian. Ayan po yung identifiers na tinatawag. Tayo ay na-identify kasi ganyan po tayo. Meron bang Kristiyano na magnanakaw? Makakita po ba tayo ng Kristiyano na nandadaya ng kapwa? Wala pong ganun. Pag meron po, hindi po tunay na Kristiyano iyon. I can say. Ayun po. Ayun po. The Bible sometimes describe the Christian as a race. Tama po ba? Yung ating pagiging Kristiyano, race po ito. Tayo ay nakikipag-unahan para po makarating po tayo sa finish line. Pero ang difference po nito sa worldly race, ang worldly race po, isa lang ang mananalo. At competition po. Pero ang Christian race po, everyone po na ma-finish yung race hanggang dulo po, makarating tayo hanggang dulo, naging tapat tayo sa Panginoon hanggang dulo, lahat po tayo ay makaka-receive ng eternal life. Ayan po sabi sa 2 Timothy 4:7-8. So, ang mission po natin is not to beat others. As a Christian, hindi po tayo nakikipagkompetensya sa iba. Nandito po tayo para i-encourage yung bawat isa para po lumago sa pananampalataya. So, next po, how to be a light in the Word. So, sabi ko nga po kanina, padilim po ng padilim, pagulo ng pagulo, pasamaan ng pasama ang mundo. Hindi na po tayo mag-e-expect, kasi sinabi naman po yan sa Bible, na sa huling oras, talagang magulo na po. So, as a Christian po, paano po tayo magiging light dito sa ating desperado at madilim na mundo? Number 1 po, don't let your light be hidden. So, pakisulat na lang po. Ayun po yung ating key verse sa Matthew 5:14-16. Jesus says, "You are the light of the world. A lamp is not meant to be hidden under a bowl, but placed on a stand to give light to everyone in the house." So, yung light po, hindi po siya meant para itago. Meron po bang nagsindi ng ilaw at inilagay sa ilalim? Ang light po ay meant po para ilawan po ang buong lugar. So, tayo po bang mga Christian, yung mga tao po ba ay na-identify tayo easily na, ay, Kristiyano yan? Naaalala ko po nung bata kami, si Kuya Jeff po ay nasa ibang bansa. At leader po siya ng PST before. Siya po ay nagpatotoo. At yung patotoo niya po ay ganito. Sabi niya,
during break hours daw nila sa office, yung mga kasamahan niya raw sa work, ang ginagawa daw ay nanonood ng mga kalaswaan. Pero siya daw ay hindi siya nakikisama doon sa yung mga tao na yun. So, ganun po natin ma-identify yung Christian. Hindi tayo kasama nila kasi alam po natin yung tama at mali. So, tayo po ba ay Kristiyanong halata? Ayun po yung sabi, halata ba? Baka naman tagong-tago, hiyang-hiya tayo na Christians po tayo. Dapat po halata. Ayan po yung, dyan po, maliliwanag yung ilaw po natin. So, next po, paano tayo magiging ilaw sa sanlibutan? Dapat tayo po ay exposed. So, yung mga tao, people come to you because you are a Christian. So, alam po ng mga tao na, ay, Christian to eh. Lalapit ako dito para humingi ng advice. Bakit ho? Kasi alam po ng tao na yung sasabihin mo sa kanila, hindi siya advice lang na kung sino lang. Alam nila na yung advice mo ay based sa Bible, based sa Panginoon, kung anong turo ng Panginoon. So, tayo po ba ay nilalapitan ng mga tao para humingi sa atin ng tulong? Hindi po sinasabi dito na flashy, showy kayo, na Christian, mayabang, ganon. Hindi po ganon. Ang sinasabi po dito, approachable po ba tayo? Available po ba tayo para po tayo malapitan? Kasi dun po yung ating ilaw. Dapat po expose. Ito po, laging kinukwento ni Pastor Papa before. Ang daming lumalapit sa kanya. Sa bahay nila, pumupunta. And kami po, na-experience din namin sa church before, may pupunta, may lalapit, at hihingi ng tulong sa kanya. Hindi po sinasabing financially, pero kahit panalangin po, ipagdadasal yun ni Pastor Papa. Actually, nakikita ko, ini-interview muna niya eh. Talagang kinakausap pa niya. Ayun yung ano yung mararamdaman ng tao kung ganun po tayo, na nalalapitan tayo palagi. Kasi alam po nila na tayo ay Kristiyano. So, tayo po ba ay nare-recognize as Christian? Tayo po ba ay visible sa ating workplace, yung family po natin, sa community po natin as source po ng spiritual light? Tayo po ba ay active po in addressing needs around other people po? If ang answer po ay no, baka po ang ating pong ilaw ay hindi ganong nagliliwanag po. Next po, paano po tayo magiging ilaw sa sanlibutan? Don't allow laziness to hide your light. So, sabi po, even po yung brightest light can dim if neglected. So, yung ilaw po natin sa garahe, sakali po, kung maalikabok na yan, hindi pa rin magsha-shine yan kasi nahaharangan po. So, ayun po yung nagagawa ng katamaran. Paano po ba na nangyayari to? First po is, you waste time on worthless activities that have no value. So, nagiging tamad po tayo sa walk natin sa pananampalataya. Pagka po tayo ay, yung time po natin ay inilalaan po natin sa mga worthless activities po na wala namang eternal value. Next po, you become idle in your spiritual walk. Ano po ibig sabihin nun? Stagnant ka na, hindi, nane-neglect mo na yung pagdadasal, yung pagbabasa ng Biblia, kasi po, tinatamad ka na po. So, ayun po yung don't allow your laziness to hide the light. Sabi po sa Kawikaan, Proverbs 24:30 to 34,
Napadaan ako sa bukid at ubasan ng isang tamad at mangmang. Ito'y puno ng matinik na damo at gumuho na ang bakod nito. Ang nakita ko'y pinag-isipan kong mabuti at may nakuha akong magandang aral. Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghalukip-kip, samantalang namamahinga ka at ang kahirapay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng inyong kailangan. So, don't allow laziness to hide your light. Next po, don't allow the world to suppress your light. Ang mundo po, hindi niya tayo gustong mag-shine. Hindi po gusto ng mundo na mag-shine ng mga Christians. Bakit po? Kasi po, your light convicts darkness. Pagka po tayo ay namumuhay sa righteousness, sa tama, yung darkness po, nagigilty. Tama po, yung gawa ng kaaway, nakaka-feel yan ng guilt. Tapos, na-expose po yung wrongdoing nila. Next po, your light disrupt deception. And last one po, your light exposes truth. Hindi po ako expert sa politics, pero gusto ko pong gawing example dito si Mayor Vico Sotto. Si Mayor Vico Sotto po ay pang-12 mayor ng Pasig. So, binakasan niya yung pamumuno ng mga Eusebio po. No? Over 27 years na muna yung mga Eusebio sa Pasig. Si Mayor Vico po, ang focus niya sa governance niya ay combating corruption. Just recently lang po, no, kung napanood po natin sa news, ibinunyag niya yung katiwalian sa mga projects ng DPWH. Tama po. Si Mayor Vico po ay Christian. Siya po ay leader na before may interview siya at sinabi niya na leader daw should fear and love God. Tama po yung sinabi niya, no? Kasi pag takot tayo sa Panginoon at mahal natin ang Panginoon, ayun po yung reason para hindi tayo makagawa ng kasalanan. Amen po ba doon? Si Vico Sotto po is a true example of Christian leader. His light convict darkness, disrupt deception, and exposes truth. How the world tries to dim your light. First po, confirming to its ways. So, paano ang mundo ay tinatry na hindi tayo magliwanag as a Christian? Number one po, confirming to its ways. So, nag-a-adapt po tayo dun sa gawin ng mundo, yung mga ungodly trends, mga behaviors, mga priorities po. Example po sa mga kabataan, hindi naman na ninermon si Ate Rica, pero gano'n na nga. Yung pananamit po, sabi nga ng matatanda, kita na yung kaluluwa. Or mga sugo daw ni Nadine Lustre. Ano ibig sabihin nun? Kita na yung kaluluwa. Yung crop top, yung short na napakaikli, yun po yung trend ng sanlibutan patungkol po sa pananamit. So, ang inaatake niyan ngayon mga kabataan Kasi kailangan meron ako nung trend na yun. Kailangan yung damit na yun, meron ako. Yung crop top na yun, meron ako dapat noon. So, ang tinitira po nito yung mga kabataan po. Hindi naman po sinasabi sa Biblia kung ano dapat yung fashion trend natin. Pero ang sinabi po sa Bible ay dapat po yung pananamit natin mag-reflect nung pananampalataya natin, yung inner beauty natin, ayun po yung mas mahalaga. Kesa yung makigaya tayo sa trend ng sanlibutan po.
Next po, yung normal ng sanlibutan ngayon, na mali, nagiging tama na. Like LGBTQ++++, ang daming plus. Yan po, kung nakikita nyo po sa mga CR ng babae, pwede na po ang lalaki. Lalaki po na, bakla, gay. Or meron din tinatawag na yung mga, marami na po kasing klase yan eh. It's hard to identify po. So, hindi rin ako, basta marami na pong napauso yung mundo kung ano ka. Hindi ka bakla, ano ka? Silahis daw. Pwede sa babae, pwede sa lalaki. Dati, ang alam ko, bakla lang eh. Or tomboy. Ganun lang po ang alam ko. Pero ngayon po, ang CR po ng babae, pwede na rin sila doon. Talaga pong sobrang delikado po yung sitwasyon na natin ngayon. Pero, mind you, sila pa po ang galit pagka po sila ay nasita. Tama po, may napanood akong ganyan eh. Nireklamo niya na may lalaki daw sa CR kasi bakla nga po yun nandoon. Talagang sila pa yung galit. Dahil karapatan daw po nila iyon. So, ayun po, confirming to its ways. Next po, filling your life with useless. So, spending time on things that have no value. Wala pong eternal value. Ayun po, doon tayo nag-i-spend ng oras natin. Keeping you too busy or distracted to serve God. Doon po tayo nagpa-participate, doon sa mga gawain na wala namang eternal value. Kaya kwento nga po ni Mark, si Mark po nag-drive po ng Grab. Sabi niya, yung mga kabataan daw na nagpa-party-party ba, ganon, nasasakay niya. Talaga naman daw ang babata pa, pabata ng pabata. Talagang parang wala pa nga atang high school na gano'n. Talagang dun sila papunta para mag-party. Confirming to its ways. Filling your life with useless. Next po, distractions and compromises. Entertainment, hobbies that slowly shift your focus away from Christ. So, mas pinapahalagahan pa po natin yung entertainment, yung hobbies natin, kesa po sa gawain ng Diyos. Sabi po sa Romans 12:12, do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So tayo pong Christian, yung gawa ng mundo, hindi ho tayo dapat mag-conform doon. Pananamit, gawain ng mundo, activities ng mundo, hindi po tayo dapat matagpuan doon. Sabi po, shine away with blazing light. You can make the world step back. Next po, ayun, shine anyway. With blazing light, you can make the world step back. Ano po yung pwede nating gawin? Sing Christian hymns. Sa sasakyan po, pwede natin yung patugtugin. Mga Christian hymns. Testify of Christ's work in your life. Huwag po tayong mahiya, i-testify natin yung kabutihan ng Diyos na ginawa sa atin dun sa mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon. Publicly praise the Lord. Honor God in speech and action without fear of judgment. Yun po, huwag tayong manliit, mahiya na praise God. Praise God. Nanliit na siya. Praise God sa buhay mo, sa ginawa niya sa'yo. Publicly praise the Lord. Next po, doon po sa how to be a light into the world. Don't let the devil dim your light. So yung enemy po, ang gusto niya, yung light mo maglaho. Ayan ang gusto ng kaaway. The devil doesn't want you to shine. So like a thief, he works quietly.
ini-introduce niyo po yung distraction sa buhay natin para po yung focus natin sa Panginoon ay ma-shift din. Like a shadow, darkness disappears when light shines. Like a coward, when confronted by truth and God's power, he retreats. How does the devil dim your light? Paano po ginagawa ng devil yon? Number 1, by making you busy with your interests. So, parang kung busy ka sa mga interest mo sa buhay, parang there's little room na po for prayer, for devotion. Kasi po, nanood ako ng K-drama napuyat ako. Tinapos ko yung 16 episodes. Hindi na ako nakapag-pray. Ganun po. By making you prioritize earthly relationships. Hindi naman po natin binabaliwala yung ating relationship dito sa mundo. Dahil mahalaga po ito. Binigay naman po ng Panginoon to. Pero wag po tayong matagpuan na mas pinapahalagahan pa natin yung earthly relationship kesa dun po sa gawain po natin sa Panginoon. Alam niyo po, yung mga in-laws ko po, hindi po sila Christian. Not yet po, sa ngayon po. Pero alam niyo po, alam nila, pag Sunday, andito kami sa simbahan. So, hindi nila kami makayag, makuha. Kunyari, may pupuntahan po ng Sunday morning, ganyan. They understand po na yung aming time paglinggo ay nasa Panginoon. Yun po yung nakakatuwa, kasi kahit hindi pa sila Christians, alam nila yung ating stand patungkol dito. Kaya, yun po. Last po, by making you chase worldly goals so fast that you forget your spiritual journey. So, ang enemy po, natitreaten yan sa liwanag nating mga Kristiyano. Kasi na-expose po yung wrongdoing niya Yung lies po niya, na-expose. Kaya sabi po sa 1 Peter 5:8, be alert and of sober mind. Your enemy and the devil prowls around like a rolling lion. And lastly po, paano po tayo magliliwanag dito sa mundo? Let your light glorify God. How to let your light glorify God? Nag-list po ako dyan ng acronym na light para po medyo madaling tandaan po. So, L po, live in obedience. Obedience to God's word, bring Him glory and shows His authority in your life. I, inspire through example. Sabi po sa 1 Peter 3:15, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Let your transformed life po as a Christian cause others to ask, bakit kaya sila iba? Bakit kaya tayo mga Christians iba? Bakit kaya hindi sila nagmumura? Bakit kaya hindi sila nandadaya? Hindi sila nanlalamang ng ibang tao? Bakit kaya pag may problema sila ay parang masaya pa din sila? Dapat po ganun yung buhay natin. Let people wonder po, bakit ganun yung Christian life? Nabanggit ko po nung first ako nagsalita, yung istorya ng aking tatay. So, baka malimutan ko na naman. Ito na yung time para ma-redeem ko yung tatay ko. So, yung tatay ko po ay patay na, as you all know. And bago po siya mamatay, bago ko pa makalimutan, bago po mamatay ang tatay, siya po ay nakatanggap sa Panginoon. At ayun po yung kasiyahan ko bilang anak niya. Yung tatay ko po, malupit yun
As na-mention ko po before, dependent siya sa drugs. So, pinaganda ko lang. Drug addict po, ganon. Dependent sa drugs. And, sa 10 salita po niya, 5 yung mura or 6 yung mura. Ganon po yung tatay. Kasi tubong Marikina, sa Marikina po pag tubong Marikina, talaga naman po, sa 10 salita, kalahati mura. Ganon po ang tubong Marikina. Pero marami po siyang magandang katangian. Ang tatay po ay may paninindigan. Ayaw niya ng, pag may sinabi siya, kunwari po, nangutang siya, sinabi niya na babayaran niya sa ganitong araw. Ayaw niya na darating yung araw na yun na hindi niya mababayaran yung utang na yun. Ganun ho ang tatay. Kaya lumaki ako, nakikita ko na ganun siya. Nakikita ko na gagawa niya ng paraan para hindi siya mapahiya dun sa kausap niya at hindi siya makaagarbyado ng iba. Ganun po siya. Ngayon, nakita ko po na nag-trigger na nakatanggap siya sa Panginoon. At nakita ko kung saan nag-trigger yun eh. Kasi isang gabi po, sabi ng tatay, Sabado po yun eh. So Sunday, kinabukasan, pupunta kami sa church. Sabi ng tatay, pwede naman kayo kasing hindi magsimba sa simbahan. Pwede naman kayong dito lang sa bahay. Eh, malupit po yun, di ba? Sinabi ko po sa inyo, ano po yun eh, pag may nagawa kang kasalanan, hindi siya magsasalita. Walang warning. Susuntukin ka na lang sa legs. Walang warning po. Kaya, very traumatic. Pero, yun po, yung kinalakihan ko. Eh di, sabi niya, pwede naman hindi magsimba. Pwede naman hindi kayo pumunta sa church. Naiintindihan naman niya ng Panginoon. Ako po ay bata pa, sumagot. Kala ko katapusan ko na. Sabi ko po, ay hindi pwede. Gumanon ako. For the first time in my life po, sumagot ako ng ganun. Kasi, nung bata po na yun, ang idea ko, mali eh. Mali yung sinabi niya na pwede naman sa bahay lang kayo, may intindihan naman ng Panginoon. Kasi, ang idea ko po noon at ang tinuturo ni Pastor noon, mahalaga na tayo ay magtipon-tipon sa iglesia para purihan at pasalamatan ng Panginoon. At mahalaga yon dahil nagpapalakasan kayo sa isa't isa. Kaya ako po ay sumagot ng, ay hindi pwede. Gumanon po ako. Tapos sumagot siya ng, Rika, sumasagot ka na. Gumanon siya. Tapos, ine-expect ko po na bugbog ako, ganon. Kasi sumagot ako eh. Ine-expect ko na talaga, nakatapusan ko na. Alam niyo po, sa sobrang lupit nun, si Tito Obet, si Tito Noni, takot talaga doon. Si Tito Noni ho, muntik nang maitak nun. Pero buhay pa siya ngayon. Buhay pa naman. Pero totoo po, muntik na siya talaga maitak. At ganun po siya kalupit. Ganun siya kalala. Kalala. Yun po, sumagot ako ng ganun. At feeling ko, yun yung naging way para makakilala siya sa Panginoon. Kasi sinagot ko siya, yung thinking niya na mali ay sinalag ko. Kaya simula noon, nung sinagot ko siya ng ganon, hindi niya ako pinalo noon, hindi niya ako sinaktan noon, pero alam ko na nag-isip siya noon. Yun po. So, si tatay po ay nakakilala sa Panginoon, kinento ko na. Kasi, nararamdaman na siguro niya na mamamatay na siya. Parang gano'n, kasi nagkasakit po siya eh. So, naalala ko po noon, may nagsalita at tinanong niya, sabi niya sa tanong niya, sino daw yung tao na tingin natin ay madali natin sharean or makakilala sa Panginoon? Yun daw bang youth? Yun daw bang matatanda? O yun daw bang tao na nasa banig ng karamdaman at mamamatay na? Siyempre, ang sagot po, yung mamamatay na kasi walang kahirap-hirap.
Pag nag-share ka dyan, mamamatay na yan eh. Tatanggap na yan. Siyempre, ang dali po, di ba? Pero wag naman po nating hayaan na antayin pa na yung kamag-anak po natin mamamatay na. Mamamatay na bago po natin sharean. Alam ko po, talagang napakadali nun. Kasi tatanggapin niya po yun. Nakita ko po yun sa ibang ko rin kamag-anak na during their end times, dun sa pagkakahiga nila sa bed, ay dun sila tumanggap sa Panginoon. Maganda po yun talaga kasi nakatanggap sila sa Panginoon. Pero as a Christians po, tungkulin natin, responsibilidad natin yung pamilya natin. Tayo po, ang numero uno, above all other people po, na pwedeng mag-share, magpatanggap sa kamag-anak natin. Tayo po yun. Yun po. So, si tatay po ay nakakilala sa Panginoon, namatay, at nasa Panginoon na ngayon. Ang tatay po, na-mention ko po, nagmumura, sobra. Nung nakatanggap po yan sa Panginoon, talaga po, sabi ko sa inyo, hindi na talaga. Talagang ganun po siya binago ng Panginoon. Tapos naririnig ko po siya dun sa lugar namin. May mga kabataan dun, mga nagtambay, ganyan. Kinakausap niya yun. Sabi niya, sinesharean niya ng gospel. O diba talagang hinipo siya ng Panginoon, binago siya. Dun sa dating buhay niya na malala, drug addict po eh. Talaga pong ang katotohanan po ng mga drug addict, talaga po, napakahirap talaga sa kanila na makaalis talaga dun sa power ng drugs. Talaga po. Kung mga doktor lang, kung mga rehab lang, hindi po possible. Pwera na lang talaga kung kagustuhan niya. Pero possible po yan sa Panginoon. G po, give the gospel. Share good news so heaven rejoices when sinners repent. Nung kabataan ko po, nagsashare po ako dun sa mga classmate ko. Ang 3 lang po yung tanong ko. Ayun yung unang tanong ko sa kanila. Yung una po, ang tanong ko, alam mo ba na ang mundo ay may katapusan? Ang mundo ay magugunaw. Pangalawa po, alam mo ba kung saan ka mapupunta pag bukas hindi ka na nagising? Pangatlo, ano yung pangatlo? 3 yun eh. Bakit hindi ko na maalala? Pangatlo, alam mo ba na mahal ka ng Diyos? 3 yun. Ba't nakalimutan ko yung pangatlo? So, ayun po, nag-aano sila, ngayon lang nila talaga narinig. Sabi po nila, hindi naman tinuturo sa Katoliko. Pero ngayon lang nila narinig na ang mundo ay magugunaw. Ang alam nila, ang mundo ay dire-diretso lang. Ganon. At dun sila napapaisip, dun sa tanong na, alam mo ba kung saan ka mapupunta pag isang araw hindi ka na lang nagising? Yung isang classmate ko po, naalala ko ang sagot niya sa akin, siguro naman sa langit. Kasi wala naman akong ginawang bagay na masamang-masama. Ganon. Ayun, ine-explain ko naman po sa kanila na hindi sa good ways, hindi sa gawa mo, ikaw masisave, kundi pag tinanggap mo ang Panginoon, doon ka masisave. So, give the gospel po. H, honor God in all you do. So, ito po, from our daily service, ang ating pong mga ginagawa sa araw-araw, give po natin yung ating honor sa Panginoon. Sa mga kabataan po dito, paano po natin ito magagawa? Kung kayo po ay nag-aaral pa, nung bata po ako, ito po yung tumanim sa isip ko. Sabi ko nung bata ako, hindi man ako maging cum laude. Talagang cum laude ang naisip ko. Hindi man talaga ako maging cum laude. Gagawin ko yung best ko. Mag-aaral akong mabuti. Kasi alam ko, pag ginawa ko to, ang Panginoon ang maitataas dun sa buhay ko, dun sa pag-aaral ko. Kaya,
mga kabataan, ayun po yung ating gawin, yung pag-aaral natin, doon natin na itataas ang Panginoon. T, lastly po, triumph over darkness. Sabi po sa Matthew 8:28-34, shine boldly so the enemy retreats just as demons fled from Jesus' presence. So ayan po ay light. Ayan po yung 5 po yan, 5 point po yan na gagawin natin para po yung liwanag natin as a Christian ay magliwanag talaga, hindi po maitago. Bago po ako magtapos, ito po yung aking tanong, how should Christian live knowing that Jesus will return? Paano po tayo dapat mamuhay as a Christian knowing na anytime po ang ating Panginoon ay darating? Yun po yung question ko kanina. Ano po yung purpose natin as a Christian? So, ang purpose po natin ay yung light natin mag-shine para po yung iba na hindi pa nakakakilala sa Panginoon ay madala po natin. So, ang takeaway po natin dito, your light is your testimony, character, and obedience to Christ. The world and the devil will try to dim your light, but resist them with purpose. So, tayo pong Christian, yung katulad ng sinabi ko, meron po tayong light. Tama po? Meron tayong light. Ngayon, yung word po and then yung devil, tatry po nila na i-dim yung light natin. Ayaw kasi nila na tayo ay magliwanag. And lastly po, let your light glorify God. So ito po yung ating highest calling, na dun sa liwanag natin ay maitaas natin ang Panginoon. So, ayun po yung aking ma-share sa umagang to. We are the light of this world. Don't blend in. Hindi po tayo dapat mag-blend sa sanlibutan. Instead po, magliwanag tayo para po yung mga hindi nakakakilala sa Panginoon ay mahikayat natin. Especially po yung mga mahal natin sa buhay. Bago po ako magtapos, request ko lang po na ito po yung panghawakan natin ngayong umaga. Sabay-sabay po tayo. I am the light of the world. I will let my light shine brightly. Ayun lang po, papuri sa Panginoon.